Top 4 Filipino habits that makes OFWs poor. This will offend some people, pero kailangan nating pag-usapan to. Hindi lahat ng OFWs naghihirap dahil sa liit ng sahod. Minsan, dahil sa habits na akala natin normal lang. And the last one, that's the hardest one to unlearn. Para sa ito, maraming OFWs kumikita ng maayos. May overtime, may extra shift, may sakripisyo. Pero after years abroad, walang ipon, walang investment, walang malinaw na plano pag-uwi. So the real question isn't just magkano ang sahod mo, kundi ano ang ginawa mo sa pera mo habang malakas ka pa. So let's be honest for a moment. May mga ugali tayong dala-dala sa abroad na tahimik tayong pinapahirapan. Top 4, bahala na mindset. Ito yung paniniwalang okay lang yan, may sahod pa naman next month. Walang written budget, walang emergency fund, walang malinaw na target kung hanggang kailan ka sa abroad. As long as may ipapadala ka ngayon, pakiramdam mo, okay na. Pero kapag may biglaang nangyari, sakit, aksidente, layoff o biglang pag-uwi, doon mo ma-realize na ang bahala na ay hindi plano, kundi pag-asa lang. At umaasa ka sa swerteng hindi ka tatamaan ng problema. Top 3. Libre ngayon, hirap bukas. Deserve ko to. Reward ko to sa sarili ko. At totoo naman, wala namang masama ang mag-enjoy. Pero kapag ang reward nagiging araw-araw, nagiging lifestyle na ang gastos. Latest phone, kahit gumagana pa yung luma. Expensive shoes para sa motivation. Grab food, eat out, kahit may pagkain naman sa bahay. Hindi mo nararamdaman ang epekto agad kasi may sahod ka pa. Pero habang tumatagal, wala kang natatabi para sa future mo. Masarap ang buhay ngayon, pero walang seguridad bukas. Top 2, guilt spending sa family. Nagpapadala ka hindi dahil sobra ang pera, kundi dahil sobra ang konsensya. Kapag may humingi, oo ka agad. Kapag may problema, ikaw ang sasalo. Kahit ikaw ang mahigpit, kahit ikaw ang mangutang, kahit ikaw ang mawalan ng ipon. Helping is love. Pero kapag lagi mong inuunang iba at ikaw ang laging huli, ikaw ang unang mauubos. Top 1. Ayaw pag-usapan ang pera. Sa kultura natin, parang bastos pag-usapan ang pera. Nahihiya kang mag-set ng limit, nahihiya kang magsabing hanggang dito na lang. Nahihiya kang magtanong kung saan napupunta ang pera. So, tahimik ka na lang. Tiis ka na lang. Hanggang nasanay silang ikaw ang sagot sa lahat. Pero ang hindi pinag-uusapan, lumalaki ang problema. Silence doesn't protect peace. Silence makes poverty last longer. So here's the hard truth. Hindi ka umalis ng bansa para lang magtrabaho habang buhay. Breaking habits is uncomfortable. Setting boundaries feels selfish. Talking about money feels awkward. But staying broke after years abroad, that's the real tragedy. So kung OFW ka, you don't just owe your family support. You owe yourself a future. Kay hirap